Tahimik lang si Lawrence at nakakunot ang noo habang nagda-drive. She took that time to look at him. Sa tingin niya ay medyo namayat ito, ngunit napakagwapo pa rin lalo na sa kanyang paningin. He was wearing a plain black t-shirt and a short. Kung pagbabasehan sa ayos nito ay tila patulog na rin ang lalaki. Nang lumingon nito sa kanya, ay hindi pa rin niya mabasa ang iniisip nito. She looked away and looked outside the window. Hindi niya kinaya ang ilang segundong tingin nito. She focused herself in praying that her baby is okay. Nang makarating na sila sa pinakamalapit na ospital, ay nagpapasalamat na lamang silang available ang isang resident ER doctor. Sobrang kanyang pag-aalala. She only was able to calm down when her OB performed an ultrasound. Buti na lang at malapit lang ang bahay ng OB niya sa ospital, kaya agad nila itong natawagan. Though the ER doctor guaranteed that her baby is safe at dala lamang ng stress ang nararamdaman niyang sakit, ay pinatawag pa rin ito ang OB niya upang makasiguro. Ngunit dahil kumikirot pa rin ang kanyang puson, ay nagpa siya ang kanyang OB at asawa na manatili muna siya sa ospital upang mamonitor sa gabing iyon. She was admitted to a private room. Lumabas saglit si Lawrence upang kausapin ang doktor niya. Ngayong nakalma na niya ang isip dahil sa anak, ay pinalitan naman iyon ng kaba dahil sa presensya ng tatay nito. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanyang puso. Dahil hindi lilipas ang ilang minuto, ay alam niyang babalik sa kwartong iyon ng lalaki. Halos mapatalon pa siya sa gulat nang bumukas ang pinto at pumasok ang nag-iisang taong laman ng isip niya. She was not sorry that she left. She was sorry that she hurt him. Kinailangan niya iyon upang hindi niya mapagbalingan ng lalaki sa galit niya. Hindi niya gustong mapagsalitaan nito ng masama na alam niyang pagsisisihan niya sa huli. Hindi rin niya gustong manatili sa tabi nito dahil alam niyang masasaktan niya lalo ang asawa. When she left and had her time alone, ay doon niya na-realize ang mga bagay. Lalo na nang makilala niya si Sister Melanie na tumulong sa kanyang unawain ang lahat. Walang kasalanan ng asawa, maging ang mga magulang nito sa ginawa nila Arnie. At siya ay biktima lang din ng mga pangyayari. She learned to forgive. Hindi man niya kayang kalimutan ang mga nangyari, ay natuto siyang patawarin ng asawa sa pagtatago nito ng totoo. Handa na siyang makinig sa kung ano man ang sasabihin nito. Are you hungry? Umiling siya sa tanong ng asawa. Naglakad ito palapit at umupo sa upuan sa tabi ng kanyang kama. Hinayaan niyang hawakan nito ang kanyang kamay at halikan iyon. She sighed. She truly missed him a lot. Ang mga halik nito, yakap, ang pag-uusap nila bago matulog, ang pagkukulitan nila at ang paglalambingan nila. Hindi nagtagal ay nakita niya ang pag-alog ng balikat ng asawa bago nagsumamong tumingin sa kanya. Bumalik ka na sa akin, please. I can't survive another day without you. Parang nadudurog ang puso ni Nadine sa nakikitang pag-iyak ng asawa. He was hurt. Mahal na mahal nga siya nito. Gamit ang libreng palad ay hinaplos niya ang pisngi nito at bahagyang ngumiti. Alam niyang siya lamang ang makakaalis ng sakit na nararamdaman nito. It's time to give him peace. I miss you. Bulong niyan ay kinagulat ng asawa. He looked at her face with the questions in his eyes. Kinailangan kong umalis noon to cool off myself. I love you, and staying beside you at that point would definitely be a big mistake. Ayokong madamay ka sa galit na nararamdaman ko noon kay Arnie. Ayokong makagawa ako at makapagsalita ako ng mga bagay na pagsisisihan ko sa huli kasi galit ako. I'm sorry if I hurt you in the process, pero mas masasaktan kita at ang sarili ko if I choose to stay. Babalik naman talaga ako Naunahan mo lang ako. Ngayon pa bang magkaka-baby na tayo? She smiled. Tinitigan siya nito saglit bago niya nakita ang kanyang pangiti. She found herself inside his arms in a split second. Thank you. Punong-puno ng pagmamahal nitong sabi. She deeply breathed and smiled. Parang napakagaan bigla ng pakiramdam niya. Ang presensya lang pala ng pogi niyang asawa ang sagot sa mabigat niyang pakiramdam. Ikaw ba yung nasa kabilang cottage? Tanong ni Nadine makalipas ang ilang minutong katahimikan. Pinatabi niya ito sa hospital bed at kasalukuyan silang magkayakap. He smiled and nodded. Sabi na I am definitely not hallucinating. You were here. He chuckled at the astonishment on her face. He looked at her face and kissed her on her forehead. How did you know where I was? Because of your pictures. Pictures? Naguguluhan niyang tanong.
Tumango ito at nagpatuloy. A friend of mine owned the publishing company you are attending. I was at his office when I saw the pictures on his desk. She pouted. Wala naman akong pangalan dun ah. Yeah, but you use Mandy's name. Nang makita ko ang pangalan ni Mandy, kinutuban na ako. I am so thankful na kinulit ako ng kaibigan ko na yon na pumunta sa opisina niya. I confronted Mandy after that at umamin din naman siya. Lalo siyang umuso sa narinig. Hindi man lang binanggit ng pinsan ko na buko na pala ako. He laughed. But I am more surprised, baby. She never told me that you are pregnant. I am so happy. Thank you so much. Siya naman ang umiti at hinaplos ang kanyang tiyan. Ako din, I am happy. Then look at him again. Totoo bang mahal mo na ako dati pa? Ngumiti ang lalaki at tumango. You were just 15 nang makita kitang tumakbo palayo sa bahay ninyo. I was already captivated by you, wife. Ang bata ko pa nun ah. I was just 19. Kumunot ang noo ng asawa na ikinatawa niya. A little bit from the past. No, I want him. I only want him. Sa akin lang siya. La Arnie, ano na naman bang kalokohan to? Galit na tura ng kanyang ama na si Arturo Veron. Papa, please, I want him. Tinuunan niya ng tingin ng kapatid na sila Arnie na kasalukuyang pinapakalma ng dalawang nurse sa magkabilang tabi nito. Si Ate La Arnie ay biktima ng masamang nakaraan. Nakuha ito ng lalaki nang hindi niya kagustuhan and her trauma affected her sanity. She got depressed and started to hallucinate things that aren't real. Isa na rito ay ang pag-iisip ng kapatid na may relasyon sila ng naging abogado nito. They won the case, kahit na nga ba kamag-anak ng isang senadorang kalaban. Ngunit iyon ang simula ng pagkabaliw ng kanyang kapatid sa abogado nito. Ipinagkamali ng kapatid na pagmamahalang pagtingin kliyente na ibinibigay ng huli. Akala niya ay maayos na ang kapatid dahil sa therapy na ginawa dito sa abroad. Ngunit tila nagbalik sila sa simula. Nang pag-uwi sa Pilipinas ay hinahanap-hanap pa rin ito ang lalaki. Isang gabi nga ay nakita niya ang kapatid nang tumakas ito. He followed her until they reached the lawyer's house. He was too late dahil nakapasok na ito sa bahay ng abogado. Doon niya nakita ang isang dalagita na tumatakbo palayo mula sa loob ng bahay kung saan pumasok ang kapatid. Nang dumating ang kanyang mga magulang kasama ang mga nurse ng Ate La Arnie niya, ay nakita niya ang sariling hinahanap ang dalagita. He saw her in a park inside the village. She was crying, uttering how hurt she was, asking why his father did this to them. Hinayaan lamang niya itong umiyak ng umiyak. Nang sa tingin niya ay nahimasmasa na ito, ay doon siya lumapit. Here, use this. He offered his hanky that she immediately took and used to wipe her tears. Kahit na may luha ang mga mata ng dalaga ay napakaganda pa rin ito. But her tears broke his heart. He doesn't want to see her this way. He wanted to see her smile. Nang sa tingin niya ay kalmado na ang babae, ay saka siya muling nagsalita. Would you mind if I'll stay? Doon lamang tumingin sa kanyang dalaga. Hindi alam ng huli ay halos sumirko na ang puso niya. Sa lakas ng tibok niyon dahil sa mga mata nito. That was when he realized that he want her. Mas malala pa yata siya sa Ate La Arnie niya. Dahil simula ng araw na iyon, ay halos naging stalker na siya ng dalaga. She never noticed him though. Kahit na gusto ng mga magulang na sa abroad siya magmasteral, ay mas pinili niyang pumasok sa universidad kung saan nag-aaral ang dalaga. He wanted to be near her, to see her, to protect her. Kaya halos madurog ang kanyang puso nang masaksihan kung paanong naaksidente ang sasakyan kung saan nakasakay ang dalaga at ang mga magulang nito. Mabilis niya itong nailigtas. Nagpapasalamat pa rin siyang kahit nasa likuran nitong bahagi ng sasakyan ay naka-seatbelt pa rin ang dalaga. Sa tatlo ay ito lamang ang humihinga nang iligtas nila kasama ang ilang paramedic. Halos madurog naman ang puso niya dahil sa pinsalang natamo ng dalaga dahil doon. He contacted her close relatives and stayed with her. Umalis lamang siya ng hospital nang dumating na ang mga kamag-anak nito. Dahil sa nangyari ay lalo siyang natakot na lumapit sa dalaga. Ang Ate La Arnie kasi niya ang sinisisi nito sa nangyari. Nalaman niya mula sa mga pulis at doktor ng dalaga na nag-aaway ang mga magulang nito nang mangyari ang aksidente. Naging trauma iyon na halos hindi ito makausap sa loob ng ilang buwan. She was able to open her heart with the help of a psychiatrist who was his friend.
Ngunit pinayuhan siya nitong huwag munang magpakilala dahil hindi iyon makakabuti sa dalaga. Kung dati ay nakikita niya ito mula sa malayo, matapos ang aksidente ay naging mas madalang na. His ate Laarni went abroad to continue her therapy, pero ang nakakalungkot ay tinapos nito ang sariling buhay. Dahil na rin sa dagok na dala niyon sa kanilang pamilya, ay minabuti niyang sundin ang mga magulang. He went abroad and trained under his uncle in one of their company's branches. Lumipas ang maraming taong hindi niya nakita ang dalaga. He became successful. Nagsimula siya sa pagbili ng maliliit na mga stocks. At ngayon nga isa na siya sa mga nagmamay-ari ng iba't ibang establishmento, hindi lang sa Amerika, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Then his father's retirement came. He never intended to personally manage their company, but then he met her, his goddess. He literally got stunned and his heart went mad while looking at her slowly walking towards him. Bumalik lamang siya sa katinoan nang marinig ang pagtikhim ng kanyang ina. Anak, this is Nadine. She will be your secretary once you take over her company. Pakilala ng mama niya sa dalaga na may tipid ng ngiti sa mga mapupulang labi nito. He was wearing glasses and her hair in a clean bun. Ngunit sa kabila ng mga iyon ay kilalang kilala niya ito, lalo na ng puso niya. Hindi niya alam kung paanong nagpunta ito sa kumpanya ng kanyang papa, but he used it to be near her. Tama ang kanyang mga magulang na mapapagaan ng dalaga ang trabaho niya. She's a very competent secretary. Halos paperman na lamang siya sa mga dokumentong dumarating dahil nafi-filter na nito ang mga yun. She was so near yet so far. He kept his distance for the past few years. Tulad ng dati ay naging kontento na lamang siyang nakikita ito. Pinanatili niya ang professional relationship nila at kahit kailan ay hindi lumagpas doon. Then her parents noticed his feelings. Doon gumuho ang lahat. Tila naging kupido ang mga ito sa lahat ng oras na tinutukso sila. He kept his cool kahit na nga ba nahihiya siya sa kanyang kalooban at gustong-gusto ang ginagawa ng mga ito. Then that night came, the very first night he ever held her. He loved her and respected her. He wanted to be intimate with her. Yes, lalaki lang siya. A very healthy man, but taking advantage of her on that state never crossed his mind. Ngunit sa ginawa ng kanyang mga magulang kinaumagahan, nang datnan sila ng mga itong magkatabi sa kama niya, ay hindi na siya sumalungat pa. Hindi alam ng dalaga na excited siya sa kasalang magaganap. Ginamit niya ang pakulo ng mga magulang upang makasama ito. Bahala na, aniya. Ipinangako niyang gagawin niya ang lahat upang mahalin siya ni Nadine, kahit abutin pa siya ng habang buhay. Unang kita pa lamang niya rito ay alam na niyang ito ang mamahalin niya. He will do his best to win her trust and her heart. Nadine woke up alone in the hospital bed. Kagabi lamang ay katabi niya roon ang asawa. Panaginip lang ba ang lahat ng nangyari kagabi? Pero paano siya nakapunta ng mag-isa sa ospital? Dalawang katok mula sa pintuan ang umagaw ng kanyang atensyon. Bumukas iyon at pumasok ang lalaking nagbigay liwanag sa kanyang mga katanungan. Good morning, Nadine. Nakangiting bati ni Maximo sa kanya. Kung gayon ay hindi siya nananaginip lamang. Totoong kasama niya kagabi ang asawa niya at inuupahan ito ang cottage na katabi niya. Good morning, Maximo. Ganting bati niya dito. Si Lawrence, isang misteryosong ngiti lamang ang sinugot nito sa kanya. Maayos na ba ang pakiramdam mo? I talked to your doctor and you can be released from that bed anytime. Your baby's healthy. She sighed in relief and touched her little bump. Buti naman. Then she looked back at him. Doon lamang niya napansin ang mga bitbit nitong paper bags. Change to this. I'll wait for you outside. Hindi na siya nito binigyan ng pagkakataong sumagot dahil mabilis pa sa 4:00 nakalabas ito ng kanyang kwarto. Nang tiningnan niya ang laman ng paper bags ay isang puting bestida iyon na bahagya lamang lumampas ng kanyang tuhod at white flat sandals na naaayon sa lugar. She changed her outfit and just let her hair down. Nang lumabas siya ng kwarto ay si Maximo pa rin lamang ang naabutan niya roon. Bahagya siyang nalungkot dahil inaasahan niyang madarat nandoon ang asawa. Kahit tanungin naman niya ang assistant nito ay hindi niya ito mapapaamin. Inutusan ka ba ng boss mo na wag magsasalita tungkol sa kanya? Maktol niya na tinawanan lang ng lalaki. Nagde-drive na ito at sa kung saan sila patungo ay hindi niya alam. Nagtataka siya ngunit tila may excitement din siyang nararamdaman at hindi nga siya nagkamali.
Dahil nang tumigil sila at bumaba si Maximo sa tabi ng isang napakagandang beach house ay halos maluha siya. Nadine! Piling palapit na tawag ni Mandy sa kanya. Hindi lamang si Mandy, dahil halos lahat ay nandoon nang natitira niyang kamag-anak, maging ang mga magulang at malapit na kaibigan ng asawa. Nandoon din si Aling Donna na may malawak ng ngiti sa mga labi tulad ng lahat ng nandoon. Napatingin siya kay Maximo na noon ay nakangiti lang din. Naguguluhan man ay hindi niya maitatangging masaya siya. Anong ginagawa niyo rito? Nasaan tayo? Tanong niya na tinawanan lang ni Mandy. You'll see. Matapos niyon ay ipinatong nito sa kanyang ulo ang napakagandang korona na may mga puting bulaklak na bitbit nito. Iha, thank you. Nangiyak-ngiyak na niyakap siya ng ina ni Lawrence. I'm sorry mama, hindi na po ako tatakbo. Aniya na napaluha na din sa bisig ng ginang. She laughed. Kahit naman tumakbo ka iha, hahabulin ka pa rin ng anak naming yun. She laughed and wiped her tears. Aisha, go on. Naghihintay na ang asawa mo. Baka naiinip na yun. Nang marinig niya ang sinabi ng ginang ay biglang lumakas ang tibok ng kanyang puso. Nang akayin siya ng mga ito patungo sa kabilang bahagi ng beach house, ay napanganga siya sa ganda ng paligid. Puro puting bulaklak ang nakikita niya roon. Everything is decorated elegantly, para siyang nasa paraiso. Mula sa malayo ay nakita niya ang naghihintay niyang asawa. Marami na ang tao na nakatayo ring tila nag-aabang sa kanya. Oh my God! Sobrang saya ang bigla niyang naramdaman. Mga katrabaho nila at ilang ding mga kaibigan ang nandoon. Naguguluhan man ay nagpadala siya sa daloy ng mga pangyayari. When the air was filled with a beautiful melody from the piano, at nang iwan siya ng pinsan at mga magulang sa gitna ng magandang paraisong iyon, ay napalingon pa siya sa mga ito. Go on! Tango ni Mandy sabay abot din sa kanya ng maliit na bouquet ng mga puting rosas. She walked in the aisle crying. Her heart was overflowing with happiness. Nang makalapit siya sa asawa na noon ay napakagwapong nakangiti sa kanya, ay doon lamang din niya napansin ang mangiyak-ngiyak din itong mga mata. What's this? Naiiyak na tanong niya. We'll renew our vow. This time, with our son and with your love. Nakagat na lamang niya ang kanyang mga labi dahil sa pagpipigil pang umiyak. He never failed to surprise him. Kaya pala bigla itong nawala. She was so happy. Wala na siyang mahihiling pa. No more lies, no more hiding. Everyone will know who you are, that I belong to you and you belong to me. Mrs. Verona, you deserve all the happiness in the world, my love. You can ask me anything, demand anything. I'm giving you all the rights na kahit kailan ay hindi mo ginagamit. All of what I have is yours, my love. Please marry me again. Ikaw lang noon at hanggang ngayon. I fell in love with you with the very first sight. Believe me or not, but you are the only one since then. Sana, tanggapin mo ulit ako, wife. Bulong na saad ng asawa. Punong-puno ng pagmamahal ang mga mata ng lalaking nakatingin sa kanya. Paano pa ba siya tatanggi kung mahal na mahal siya ng asawa? She hugged him tight and cried. Of course, I love you too, Lawrence. Naiiyak na saad ni Nadine. Palakpakan naman ang narinig nila sa paligid. Mga nakangiting mukha ang sumalubong sa kanya nang tumunghay siya mula sa pagkakayakap sa asawa. Doon lang niya tila naalalang marami silang kasama. Napapahiyang isinubsob niya ang mukha sa dibdib ng lalaki. I love you. Buong pagmamahal nitong sabi. I love you too, love. Paunti-unting lumalapit ang mukha ng asawa sa kanya nang mapigilan niyo ng isang may kalakasang tikhim na nagpalingon sa kanila. Ahem. Doon ay ang nanunuksong nakangiting pari na tila ba nag-aabang sa kanila. Itutuloy pa ba natin ang kasal, mga anak? They all laughed. Yes, father. And that's the start of her happily ever after with her one and only love. Wala na ngang mahihiling pa si Nadine dahil napakaswerte niya sa kanyang asawa. Mapagmahal, maalalahanin, mabait at palaging pinararamdam ni Lawrence ang halaga niya sa buhay nito. At para sa kanya, gagawin niya ang lahat para mapasaya lamang ang asawa. At excited na silang makita ang anghel na bubuo sa kanilang masayang pamilya, ang kanilang magiging anak.
At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana ay muli ninyo kong samahan sa mga series story na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.